Sound check. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin pong pangalan ng Panginoon. Muli ho, welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. At happy Resurrection Sunday. Amen. Purihin po ang Panginoon. At tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na habag at biyaya sa atin. Na meron tayong pagpapatuloy sa atin hong mga pagtitipon na kagaya ho nito. Bago tayo dumako ho sa atin hong mga announcements and reminders, I hope ang nakaraang mga tinatawag ng Holy Week weekend or holiday ay naging mabunga sa marami sa atin. Maaring yung iba ay nasa bakasyon pa. Pero hopefully, hindi lang tayo basta nag-enjoy, hindi lang tayo basta nag-swimming, or kung ano man, kung hindi nilay-nilay din tayo sa katotohanan na namatay ang ating Panginoong Hesukristo. Ayun ay upang magbigay ng kaligtasan para sa ating mga makasalanan. At isa sa mga napakadakilang balita ay yung katotohanan na siya ay nabuhay muli. And that's why we gather together every first day of the week to remember ang katotohanan ng ating Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Well, bago tayo sumigi ho sa ating mga announcements, pagbati ho muna sa mga nagdiriwang at magdiriwang ng kaarawan. April 20, ngayong mismong araw na ito, umiwas ho kayo sa gawing Marilao, yun ho ay sarado. Biro lang. At birthday ng kaisa-isa at pinakamagandang babae sa buhay ni Brother Danilo Velasco. Walang iba kundi si Sister Marie. Sister Marie, happy birthday po. Hindi ko kayo tatanungin kung ilang taon na. Tatanungin ko si Brother Danny. Brother Danny, ilang... Sinisiko. Biro lang. Ilang taon na po si Sister Marie, Brother Danny? 35. Ayun. Let's next question please. Okay. Next, April 22, birthday naman ho ni Brother John Lopez. Kung hindi nyo kilala, si Brother John ay asawa ni Sister Casey. Yung pamilyang nasa UAE na. So kung kayo ay nanonood online, Brother John, Sister Casey, advance happy birthday po sa inyo, Brother John. And then also April 25 ay mag-birthday naman po si Sister Pauline Mamaril, ang Mamaril family. Nakakasama natin for the last few months ay magbe-birthday po this coming April 25. Advance happy birthday po sa inyo. And also magdiriwang ho ng kanilang anibersaryo. Ayun, tatanungin ko rin naman yung lalaki, ilang taon na si Brother Jojo at Sister Mads Hermia. Brother Jojo at Sister Mads, advance happy anniversary. Ilang taon na, Brother Jojo? Usap tayo mamaya. Okay, thank you very much. Ilan to? 11. Ayan, so purihin po ang Panginoon. Thank you po at purihin ng Diyos sa inyong presensya. Okay, meron pa ho ba? Meron pa tayo nakakalimutan na hindi nababati, magdiriwang ng kaarawan or anibersaryo? Wala na. So thank you very much po. And again, para ho sa ating mga announcements, salamat ho. Meron ng mangilan-ngilan na mga nagdadala. Mga kapatid, hanggat hindi tayo nagdadala, hindi masisimulan yung ukay-ukay. So, ano natin, next Sunday, magdala tayo. Amen? As a church, let's make that conscious effort na next Sunday, dadali na namin yung pang-ukay-ukay para maiporma na ho ng ating mga young people para masimulan na mabilis na lamang huyaan. In a few weeks, ay May then June, youth camp na agad. So more or less, they have less than 2 months na lamang para ho dito. So pag-pray ho natin at maging yung ating mga young people na sasama sa camp. So muli ho, maglalabas na rin ho tayo ng listahan. So kung pwede maglabas tayo maglagay tayo ng papel dyan, Brother Patrick, para ho sa mga sasama sa camp. So mga young people, please maglista na ho kayo para ho malaman lang din ho natin kung ilan yung mga sasama sa ating darating na youth camp. Ang tema ho ng youth camp is Knowing God's Will. Knowing God's Will, napakahalaga. Lalo na sa mga kabataan, hindi lang sa mga kabataan, sa bawat isa ho sa atin. Pag-pray ho natin, mga young people na pupunta sa camp, ay pag-uwi nila, ay they are very much going after the will of God, living for the will of God, or according to the will of God. At nawa ho, ay ito ay gamitin ng Panginoon, lalo na sa pagliligtas ng mga wala pa sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, liban na lang doon. Meron na bang basketball fellowship mamaya? Wala? Okay. So, kung wala na, ay yun ho ang ating mga announcements and reminders. Pray ho natin pala, May 11, Mother's Day. So, yun ho mga kumare, kapitbahay, imbitahan nyo na ho sila, yung mga kumare.
Yung mga kaibigan ho natin na para makapakinig sila ng salita ng Panginoon, and then makasama ho sila sa atin hong pagsamba at pag-appreciate sa mga ina ng tahanan. And then May 25 po ang ating church anniversary. Pag-pray ho natin ito, suportahan natin din, pag-imbita natin mga kapatid, imbitahan natin yung ating mga kaklase, kaibigan, mga katrabaho, kapitbahay, pag-imbita natin, again, sa biyaya ng Panginoon, lubukan natin punuin ng church. Again, not just for the numbers mga kapatid, but ang gusto ho natin ay makapakinig sila ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At kung sasabi, Brother Paul, marami akong iimbitahan, kaya lang problema yung sasakyan, please talk to me. Pwede natin gawa ng paraan huyaan. Kung kinakailangan, mag-assign tayo ng 1-2 Cadillac ng IC para sumundo. Biro lang. Pakalalong hindi pumunta. Maganda pag-usapan ho natin yan kung paano natin magagawa na at kung ano ang goal natin talaga ay makarating sila dito at makapakinig ng salita ng Panginoon. So that covers our announcements and reminders. Tayo ay dadako sa ating pagsamba. At para ho dyan, magkaroon tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin ng tulong gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang ihanda tayo sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan, Diyos na banal, Diyos na kaisa-isa at walang ibang kagaya mo. Ikaw ang Diyos na soberano, na may lalang sa lahat ng bagay, nagsusustento sa lahat ng bagay. Salamat o Diyos na patuloy mo kaming kinakahabagan. Kami, Panginoon, ay may buhay at kalakasan. Hindi dahil karapat-dapat kami, hindi rin naman dahil sa anumang mabuti na meron sa amin, kundi dahil Ikaw, Panginoon, ay mabiyaya. Dahil ang iyong kahabagan ay bago tuwing umaga at dakila ang iyong katapatan. Salamat o Diyos. Tunay, Panginoon, ang sinabi ng mga awit, kung mamarkahan mo ang kasalanan, o Panginoon, sino ang makakatayo? Ngunit salamat sapagkat merong kapatawaran sa iyo upang ikaw, Panginoon, ay patuloy naming katakutan. Salamat o Diyos na ang kapatawaran ng mga kasalanan na ito ay sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kung saan marami sa aming mga kababayan na sa buong linggong ito ay inalala ang kanyang kamatayan sa krus. Nevertheless, Panginoon, nandun din, Panginoon, at tanglaw mo ang mga maling kaisipan at maling gawain with regards sa pag-alaala sa aming Panginoong Hesukristo. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, lalo na bilang lupon ng mga tao na iyong tinubos, bilang mga mananampalataya ng Ebanghelyo na tunay nga na alalahanin namin si Kristo. Purihin namin ikaw, Panginoon, na nahabag sa amin. Nagbigay ng iyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. Salamat, Panginoon. At nawa sa aming pagsamba, mailaan namin ang aming mga sarili sa iyo. Lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay maging papuri sa iyong pangalan. Mula sa aming pananalangin, pagkakaloob, pagbabasa ng iyong salita, sa pangangaral ng iyong salita, O Diyos, lahat nawa ng ito, Panginoon, ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Ingatan mo kami, Panginoon. Tunay, ang aming puso't isipan ay madaling maagaw ng iba't ibang mga bagay. Tulungan mo po kami, O Diyos, na maituon ito sa pagsamba sa iyo. Sa aming pag-aawitan, Panginoon, ay tunay nga na umaawit kami ng papuri sa iyo. Sa aming pakikinig ng iyong salita, tunay nga na patuloy naming inuunawa at kinikilala ka na aming Panginoon na may karapatan, na may kapangyarihan na mag-utos at magsabi kung paano kami mamuhay sang-ayon sa iyong mga salita. At muli, O Diyos, ikaw po nawa ang maitaas sa lahat ng ito, kaya din saliksikin mo kami sa anumang mga kasalanan sa aming mga buhay. Ito man, Panginoon, na nagawa namin, nasabi namin, o inisip man lang namin, o ninasa ang anumang bagay, Panginoon, na hindi ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami, na patuloy kami tumitingin kay Kristo,
sapagkat sa Kanya lamang merong kapatawaran ang aming mga kasalanan. Lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Christ arose. My Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord. Upon the grave he rose, with a mighty triumph fall. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Vainly they watch his bed, Jesus my Savior. Vainly they seal the dead, Jesus my Lord. Grave he arose, with a mighty triumph fall. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Death cannot keep his prey, Jesus my Savior. He tore the bars away, Jesus my Lord. Up from the grave he rose, with a mighty triumph fall. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Tayo po'y manatili na katayo para po sa ating pagbasa ng pagkakaloob. Magandang umaga po para po sa ating Bible passage for giving. Atin pong sabay-sabay na basahin mula sa aklat ng 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. Basahin po natin. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, lubos po kaming nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, Panginoon, na alam po namin na meron kaming Diyos na buhay na sinasamba. Salamat po, Panginoon, sa iyo, sa iyong kabutihan mo, Panginoon, sa amin na araw-araw naming natatamo. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-iingat, sa araw-araw na paggabay, pagsustena ng aming mga pangangailangan, sa kalakasan, hanap buhay, trabaho, negosyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay biyaya mo sa amin, Panginoon. At iyong kaparaanan upang maipakita sa amin ang iyong pag-ibig at kabutihan sa amin, Panginoon. Lord, tunay nga na palaging sapat ang iyong biyaya mo, Panginoon, para sa amin. O Diyos, higit sa lahat, kami lubos-lubos
na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw ang dahilan kung bakit kami merong kaligtasan. Ang iyong habag, ang iyong biyaya na ipinakita mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na namatay doon sa krus upang bayaran ang aming mga kasalanan. At salamat, Panginoon, salamat dahil hindi lamang siya namatay kundi siya'y muling nabuhay. Salamat, O Diyos, salamat dahil buhay ka. Nang sa gayon ay hindi walang kabuluhan ang aming pananampalataya. Hindi walang kabuluhan ang pagkamatay ng mga naunang mga mananampalataya sa amin dahil sa mga pag-uusig. Hindi walang kabuluhan ang mga pag-uusig na nararanasan din naman namin, Panginoon. Hindi walang kabuluhan ang aming pagsamba. Kaya, Panginoon, anuman ang aming ipagkakaloob sa iyo ngayong umagang ito, lahat ng ito'y karapat-dapat ka, O Diyos. Nawa, patuloy mo kaming turuan na maging mapagbigay, na maging mapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Nawa, turuan mo kami na hindi lamang tumingin sa anumang kaya naming ibigay, kundi makita rin naman namin ano yung mga pangangailangan sa iglesia. Ano yung mga bagay na maaari naming maipagkaloob upang makatulong sa gawain mo, sa kaharian mo at sa lalo pang ikalalaganap ng Ebanghelyo. Ikaw nawa, Panginoon, na maitaas, maluwalhati sa lahat ng aming ipagkakaloob. Ito po aming samudalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tayo po ulit tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, My worth is not in what I own. Word is not in what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. My word is not in skill or name, in win or lose, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. Rejoice in my Redeemer, greatest treasure, most spring of my soul. I will trust in Him no other. My soul is satisfied in Him alone. A summer blows the pain and down. Winter will hurry by, and I will at the cross. I will not boast in wealth and might, or human wisdom's in life, but I will boast in what I was at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, spring of my soul. I will trust in Him no other. My soul is satisfied in Him alone.
then I confess my word and my worthiness. I gladly fix my eyes to thee at the cross. Rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. Tayo po'y masing lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po. Medyo may konting technical issue lang po tayo. Para pa sa pagbasa ng salita ng Diyos, ito ay matatagpuan natin sa 1 Peter chapter 1, verse 9 to 11, verse 1, 3 to 9. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled and reserved unto heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time, wherein ye greatly rejoice, through now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith, being more precious than gold that perished, might be found unto praise, the honor, and glory of the Jesus Christ, whom having had seen, ye love, in whom ye rejoice with joy unspeakable and full of glory, receiving at the end of your faith even the salvation. Purihin ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang salita. Tayo po'y makakaupo na. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, I hope ang bawat isa ho sa atin kahit paano ay unti-unti nang naghahanda at kahit paano ay unti-unti nang bubuo ang listahan ng mga iboboto next month. Next month na ho yan. At napakabilis ng panahon.
At merong ayon sa datos ay merong 18,271 na posisyon sa iba't ibang mga lugar na up for grabs. At marami ng mga kumakandidato and very much hopeful ang nagdo-double time na. Hopefully hindi nagdo-double pay para makakuha ng boto. Well, it is my prayer and hope para ho sa atin bilang mga mananampalataya, lalo na tayo ay boboto sa makadiyos at matalinong pamamaraan. Ibig sabihin, ito ay isang bagay na ipanalangin at ibig sabihin, ito ay isang bagay na gagawin sa mata ng Panginoon. At ito rin ay gagawin ng may masusi at matalinong pagdidesisyon. At hopefully, hindi tayo kagaya ng marami na kung sino lang ang sikat at magaling magsayaw ay iboboto na agad. Nawa sa biyaya ng Diyos, sapagkat sa dami ng kaharap na problema ng ating bansa sa loob at labas, ay bumoto tayo at ang mailagay sa posisyon ay yung mga talagang may kakayahan na manguna at maiayos ang mga problema ng ating bansa. At kapag tumingin nga tayo sa napakaraming mga problema na ito na ating kaharap, both in and outside of our country, ay napakadaling maging pessimistic, napakadaling maging negative, napakadaling magkaroon ng takot dahil ang mga problema ay hindi umuunti kundi dumadami, ang mga kalaban ay malaki at ang mga bayarin ay tumataas at marami pang iba. Ngunit tayo bilang mga mananampalataya, ang nagbibigay sa atin ng pag-asa ay hindi ang mga bagay na nasa paligid natin. Ang pag-asa natin ay nakatungtong hindi kung sino ang nakaupo sa posisyon. Ang pag-asa na meron sa atin ay nakatungtong sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Particularly, ang pag-asa natin bilang mga Kristiyano ay nakatungtong sa katotohanan na ang ating hari, oo, siya ay namatay more than 2,000 years ago, pero ang ating hari ay nabuhay muli sa ikatlong araw at umakyat sa langit at ang sabi niya, ako ay muling babalik. Doon nakatungtong ang ating pag-asa na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na nabuhay muli. At sa katotohanan ito, kinuha ni Apostol Pedro ang atensyon ng mga Kristiyano at itinutok dito. Mga Kristiyano na kung saan dumadaan sa matinding pag-uusig. Mga Kristiyano na kung saan nagsikalat sa iba't ibang mga probinsya at iba't ibang mga lugar dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Naiwan ang mga ari-arian, naiwan ang mga lupain, maaaring nahiwalay sa mga mahal sa buhay dahil sa pananampalataya kay Kristo. At ang sabi ni Apostol Pedro, mga kapwa ko mananampalataya, meron tayong buhay na pag-asa dahil siya ay muling nabuhay. At nawa tayo bilang mga Kristiyano in many things, anuman ang kaharap natin na pagsubok, anuman ang problema, at kung ikaw man ay nanonood ng mga international news na nadagdagan yung bigat at yung load natin, well, I would like to encourage each and every one of us na tumingin sa katotohanan ng muling nabuhay si Kristo. Ito ang ating mensahe. True believers have a sure and eternal hope based upon the historical event of the resurrection of Jesus Christ. Ang mga mananampalataya ay merong tiyak at walang hanggang pag-asa at ito'y nakabase sa katotohanan at makasaysayan na pangyayari na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At tulungan nawa tayo ng Panginoon at kung paano ito naging biyaya sa mga mananampalataya na sinulatan ni Apostol Pedro, ay nawa ito rin ay maging biyaya sa atin ngayong umagang ito. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, amin pong patuloy na pinupuri ang iyong pangalan, amin pong hinihiling na samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita. And again, Panginoon, hindi lang ito maging dagdag na impormasyon, kundi, O Diyos, ito, Panginoon, ay dumurog sa kayabangan. Ito, Panginoon, ay tumawag sa pagsisisi mula sa mga kasalanan.
At lalo, Panginoon, magbigay tibay. At gayon din sa anumang kalagayan ng iyong mga mananampalataya, magbigay ng kagalakan. Habang kami, Panginoon, ay humaharap sa iba't ibang hamon, oo, maging sa pag-uusig ng pananampalataya. Nawa, Panginoon, ikaw po ang maluwalhati. Tulungan mo po ako bilang mangangaral. Tulungan mo po at maging mabiyaya ka sa iyong mga anak. At gamitin mo ito, O Diyos, upang patuloy kami na banalin at habang kami ay naghihintay sa pagbabalik ng aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, meron hong krisis na nangyayari at hindi ito bago. Ito ay maaari tawagin natin na religious crisis na kaharap ng Christianity. Noong April 9, 2017, isang artikulo mula sa BBC isang broadcasting corporation sa, I believe, sa bandang European country, ang naglabas ng titulo ng article na ang titulo ay ito, Resurrection Did Not Happen, Say quarter of Christians. Ang ginawa nila ay nag-interview sila ng higit 2,000 na mga adults na nagpapakilalang Kristiyano. At mula daw sa may 2,000 mga adults professing Christians na ito, 25% na nagkiklaim na Kristiyano sila na dinideny ang historical resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Sad to say, ang pagkaisipan na ito ay nanggagaling at patuloy na lumalaganap sa marami at pwede natin ito tawagin na liberal Christianity, or if we may even call it Christianity. They claim to be Christians pero they deny the supernatural. They deny the miraculous, and syempre, because the resurrection of Christ is truly miraculous, they deny the resurrection. They say that they are Christians. Sabi lang na iniwala sila sa Diyos, pero resurrection, patay tas nabuhay, no. Muli mga kapatid, mga kaibigan, maalam natin mula sa salita ng Panginoon na ang tunay na pananampalatayang Kristiyano ay hindi pwedeng ihiwalay sa pananampalataya sa makasaysayan, literal at tunay na pagbangon muli ng ating Panginoong Hesukristo mula sa mga patay. Hindi ito pwedeng paghiwalayin. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 15 verse 12, these are familiar verses na sa atin. 1 Corinthians 15 verse 12, now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? That means in the church of Corinth, may mga nagsasalita-salita, nagsasabi, hindi, walang muling pagkabuhay, imposible yun. Hindi pwede mangyari, dedo na, patay na, nabuhay pang muli. No, no, no. They deny the resurrection. Ang sabi sa verse 13, sabi ni Paulo, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? Okay, pagpalagay natin, wala nga muling pagkabuhay ng mga patay, di patay pa rin si Kristo. And if Christ be not risen, then our preaching vain, and our faith, and your faith is also vain. Yung pangangaral namin ay walang kabuluhan, ang pananampalataya nyo ay walang, mga kapatid, can you hear this? Christianity, the faith of Christianity is vain, worthless. Walang kabuluhan ang pananampalatayang Kristiyano kung hindi muling nabuhay si Kristo. Yea, ang sabi ni Pablo, and we are found false witnesses of God because we have testified of God that He raised up Christ. Kami ay nagpapatotoo to the point na yes, even they will suffer martyrdom para sa katotohanan na kanilang inihahayag na nabuhay muli nga si Kristo. At kung hindi nabuhay muli ang mga patay, then false witnesses kami. Hindi totoo ang aming pangangaral. Verse 16, for if the dead raise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. So hindi mo pwedeng i-claim, well, I claim na namatay siya para sa aking mga kasalanan, ako ay niligtas niya, pero hindi ako naniniwala na nabuhay. No, 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 no. You cannot take the one half without the other half.
you will still be in your sins. So let me pause here for a while and ask, do you really believe? Ikaw ba talaga ay tunay na nananampalataya na isang araw merong patay na muling nabuhay, siya na napako sa krus para sa ating mga kasalanan ay muling nabuhay sa ikatlong araw? Dahil kung hindi, kaibigan, hindi ka Kristiyano. Maaaring puno ka ng detalye, maaaring puno ka ng mga pangangaral, ngunit hindi ka totoong Kristiyano kung hindi ka naniniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo. So true Christian faith and faith in the literal resurrection of Christ is inseparable. Kung sino man na nagkiklaim na sila ay Kristiyano, ngunit dinideny ang muling pagkabuhay ni Kristo, sila ay hindi Kristiyano. So muli mga kapatid, kailangan natin maging matibay mula sa atake ng liberal na kaisipan na ito. Mula sa pag-atake ng mga authors, so-called quote-unquote Christian authors that deny the resurrection of Christ. Kailangan natin itong bantayan, kailangan natin patuloy na ipangaral, kailangan natin ipasa at ituro ito sa mga susunod na henerasyon. Sapagkat para sa atin bilang mga mananampalataya, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay napakahalaga at parte ng puso ng Ebanghelyo. Dito nakatungtong ang ating kaligtasan. Dito nakatungtong ang pag-asa na meron tayo. At dito itinungtong ni Apostol Pedro, as we have said kanina, ang pag-asa ng mga Kristiyano na dumadaan sa matinding pag-uusig. Again, if you remember, ang 1 Peter ay sinulat ni Pedro sa mga Kristiyano na dumadaan sa matinding pag-uusig. Kagaya ng ating nabasa sa 1 Peter chapter 1. Simulan sa verse number 6, 1 Peter chapter 1 verse 6, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in what? Heaviness through manifold temptations. Kayo'y nasa kabigatan, kayo'y nasa mabigat na kalagayan through manifold, patong-patong na mga trials. Verse 7, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth through, though it be tried with fire, might be found unto the praise of the honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Again, nandun yung trying of their faith. Sa chapter 4 verse 12, ang sabi ni Apostle Pedro ay ito, chapter 4 verse 12, Beloved, think it not strange concerning what? The fiery trial. Paano inilarawan ni Apostol Pedro yung pagsubok na pinagdadaanan nila, yung persecution na pinagdadaanan nila? Ito ay napakainit. Naglalagablab, umaapoy na mga pagtuusig. Fiery trial, which is to try you as though some strange thing happened unto you. So muli nga ho, ito yung mga mananampalataya na dumadaan sa pag-uusig. Kaya pag binalikan natin sa chapter 1, ang sabi sa verse 1, chapter 1 verse 1 ng 1 Peter, Peter, an apostle of Jesus Christ, to what? To the strangers. Paano sila describe ni Pedro? They were strangers. Mga foreigners. Ibig sabihin, sila ay nasa iba't ibang mga lugar. Sila ay estranghero. They are now living in foreigners. Ibig sabihin, they were forced out of their native land. Kung saan talaga sila nakatira, they were forced to move because of persecution. At ang sabi ni Pedro, strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. So kayo itong mga Kristiyano ito ay kalat-kalat. Itong mga mananampalataya nito ay nasa iba't ibang mga lugar dahil sa pag-uusig sa kanilang pananampalataya. Ngunit sinabihan sila ni Apostol Pedro na kahit ganyan ang inyong kalagayan, tayo bilang mga mananampalataya ay merong pag-asa. Isinusuka man kayo ng lipunan, tinutugis man kayo ng mga otoridad upang kayo ay saktan at gapihin at ikulong. Ang sabi ni Pedro sa verse 2, elect according to the foreknowledge of God through sanctification of the Spirit unto the obedience and the sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Yes, you're scattered abroad. Yes, ayaw sa inyo ng mga tao. But yes, you are chosen of God.
You're elect of God. Kayo pinili ng Panginoon. So sa verse number 3 at 4 ang ating bibigyang pansin ngayong umaga na kung saan yung pag-asa at nagbibigay description sa pag-asa na meron ng mga mananampalataya nang gagaling sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Una, ang pag-asang ito is a divine hope. Ito'y banal na pag-asa. Ito'y galing sa Panginoon. Number 2, it is a reserved hope. Nakalaan na pag-asa. Number 3, it is a guarded hope. Ito ay bantay sarado. Hindi ito pwedeng manakaw at umawala. And then lastly, number 4, it is a joyful hope. Kahit sila dumadaan sa pag-uusig, ito ay merong kagalakan na idinudulot. So tingnan ho muna natin. Number 1, a divine hope. Ito ay isang banal na pag-asa o pag-asa galing sa Panginoon. It is divine in the sense that it is a hope that has its origin in God. Ito'y pag-asa na nanggagaling sa Panginoon. Ito'y pag-asa na gawa mismo ng Diyos. Sa verse 3, ang sabi ni Pedro ay ito, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." Ang binigyan niya ng papuri, that word blessed means to be uplifted. May God, the Father, be uplifted. Maitaas nawa ang Panginoon, ang Ama, ang Diyos ay maitaas. God, the Father of our Lord Jesus Christ. Bakit daw? Which according to His abundant mercy hath begotten us again unto what? A lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. So muli nahandoon yung pagpupuri, nahandoon yung pagtataas sa Ama, nandoon yung pagpupuri sa Panginoon. Pagkatapos batiin ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya na nasa pag-uusig ay nahandun agad ang pagpupuri sa Diyos. Isang napakaganda na gawain ng mananampalataya na sa kahit na nasa mahirap na kalagayan, kahit nasa pagitna ng pag-uusig ay tama at maaari pa rin na magpuri at magpasalamat sa Diyos. You remember si Paul and si Silas? Nung sila ay hinuli sa Acts chapter 16 at sila ay kinulong, anong ginagawa ni Pablo at ni Silas sa kulungan? Sa chapter 16 verse 25 ang sabi, "And at midnight Paul and Silas prayed and what? And sang praises unto God. And the prisoners heard them." They were imprisoned. Sila ay kinulong dahil sa pananampalataya nila kay Kristo. And what were they doing? They were praising God. Sila ay sumasamba pa rin sa Panginoon. Balik tayo sa 1 Peter chapter 1 verse 3. "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." Ang sabi, "which according to His abundant mercy." Saan ito nakatungtong? Nakatungtong ito sa mayaman at nag-uumapaw na kahabagan ng Panginoon. Ang basis, God's basis of His action sa verse na ito ay hindi sang-ayon sa ating performance. Hindi sang-ayon sa anumang ritual o mabuting bagay na meron sa atin o pagsunod na meron tayo o sa merit points na nag-gather natin. No, it is according to His abundant mercy. Kaya nga madalas kami mag-asawa kapag nananalangin kami para sa kaligtasan ng aming mga anak, hindi dahil karapat-dapat ang mga batang ito, hindi dahil karapat-dapat ang mga magulang na ito, kundi Lord, dahil Ikaw ay mahabagin. Lord, maawain ka, kaya maawa ka kay Timmy, maawa ka kay Leah, iligtas mo po ang mga batang ito. Wala kaming ibang pag-asa kundi ang habag mo. At salamat sa Diyos, ang ating Diyos ay mayaman sa kahabagan. At kaya tayo naligtas ay dahil sa mayamang kahabagan ng ating Diyos. Wag naman mangyari, tinatapik natin ang ating sariling balikat dahil okay kasi ako, dahil mabait kasi ako, ano man na meron sa atin. It is according to His abundant mercy. That mercy is God's goodness that is focused on the poor condition of the subject. Yung kabutihan ng Diyos, yung mercy ay doon sa nasa abang kalagayan. Ito yung kabutihan ng Diyos ay binibigay niya na nandun sa aba ang kalagayan.
Sabi ng Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Sang-ayon sa kanyang habag, sang-ayon sa kanyang awa. Nakita ng Diyos ang ating kaawa-awang kondisyon. Nakita ng Diyos at kinonsidera ng Diyos ang ating estado na tayo ay tunay na aba. At nagpakita siya ng habag. Hindi siya obligadong maawa. Hindi siya obligadong mahabag, ngunit siya mismo ang kusang nagpakita nito. At anong ginawa ng Diyos ang nahabag siya sa atin? According to His abundant mercy, ang sabi ni Pedro, hath begotten us again. Again, take note, it is God, it is God, it is God. It's God who has exercised His abundant mercy toward us, and it is God who has begotten us again. Pinanganak tayong muli ng Diyos. In theological terms, it is called regeneration. Sa John chapter 3 verse 3 hanggang sa mga sumusunod, ang sabi ng ating Panginoong Kristo kay Nicodemus, marvel not that I say unto you, you must be born again. And there are no steps to be born again. Wala tayong kayang gawin para tayo ay mapanganak na muli. Please take note dun sa sinabi ni Pedro, it is an active verb, hath begotten us again, meaning ang nagpanganak sa ating muli ay walang iba kung hindi ang Diyos. Hindi ito gawa ng tao, hindi ito sang-ayon sa kalooban ng tao, kundi ito sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Sa John chapter 1, ang sabi ni Apostol Juan na ito. John chapter 1, alam natin ang verse number 12, ang John chapter 1 verse 12, ang sabi, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ito yung adoption na kung saan binibigyang karapatan ng Diyos na kanyang maging anak ang mga sumasampalataya kay Kristo. Pagdating sa verse number 13, which were born. Ito daw mga inampon sa pamilya ng Panginoon were also born, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man. Dito sang-ayon sa gusto ng tao, actually ayaw ng tao. Kundi ang sabi ni Apostol Juan malinaw, but of God. Ito isang ayon sa kalooban ng Diyos. So really, it is according to His abundant mercy hath begotten us again. Kung paanong tayo'y walang ginawa nung pinanganak tayo ng ating mga magulang, hindi tayo ang nagtumulak para makalabas. Hindi wala tayong ginawa, kundi ang gumawa ay ang Diyos para tayo ipanganak na muli. So we were born again, not because of anything in us or any effort from us, kundi ito ay gawa ng Panginoon. Pero ito napakaganda. Naalala niyo bata tayo, iniisip niyo siguro, sana pinanganak na lang ako sa bilyonaryong pamilya, no? Siguro minsan, inimagine nyo kung siya pinanganak na lang ako na anak na lang ako ni Joseph Bezos, may-ari ng Amazon. O sana ako na lang yung anak ni Steve Jobs. At maaari natin iniisip na mas magandang sitwasyon sana kung saan ako ipinanganak. Again, mga kapatid, mga kaibigan, napaganda na huwag nating questionin ang soberanong kalooban ng Diyos kung saan niya tayo nilagay. Pero sa ating kapanganakan muli, iisa ang lahat ng ating pinagkalagyan. Ang sabi ni Apostol Pedro, according to His abundant mercy, hath begotten us again unto a lively hope. Lahat ng pinanganak na muli ay pinanganak na muli sa buhay na pag-asa. Walang ipinanganak na muli at nilagay sa medyo malamyang pag-asa. Walang ipinanganak na muli at nilagay sa medyo alanganing pag-asa. Lahat ng ipinanganak na muli ng Diyos ay pinanganak na muli sa isang buhay na pag-asa.
In opposite sa isang patay na pag-asa, in opposite sa hindi siguradong pag-asa, in opposite sa malabong pag-asa. No, tayo ay pinanganak na muli sa isang buhay na pag-asa. Isang kumikilos, operative ang hope na ito. It is alive and it is at work. It is sure. Pinanganak tayo muli sa buhay na pag-asa. Ang pag-asa ng Kristiyano ay buhay at hindi ito masisira. Walang virus na nakakapatay nito. Walang hari o emperador na maaaring sumakal dito. Walang espada o baril na maaaring kumitil ng buhay nito. Walang apoy na pwede sumunog dito. Walang persecution na maaaring pumigil sa puso ng buhay na pag-asa na meron ng mga Kristiyano. Tayo ay pinanganak sa isang buhay na pag-asa. Could you again just try to imagine na ikaw ang isa sa mga Kristiyanong sinulatan ni Pedro? Patalon-talon kayo ng lugar. Hayan na ang mga tumutugi sa Kristyanismo, lilipat na naman kayo, iiwanan na naman ang maraming mga bagay-bagay at lilipat ulit. Dahil gusto nyo. Pero ang sasabihin sa inyo, mababasa niyo ang sinabi ng apostol, pinanganak tayo sa isang buhay na pag-asa. Now, what could be the source or the basis of this indestructible living hope na meron tayo bilang mga Kristiyano? Ang sabi ni Apostol Pedro, kung babasahin natin muli ang buong verse number 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His mercy abundant mercy, had begotten us again unto a lively hope. How? How are we begotten again to a lively hope? By the resurrection of Jesus Christ from the dead. As we have said earlier, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo ay siyang nasa puso at puso mismo ng pananampalatayang Kristiyano. Hindi ito maliit na bagay, ito ay nasa sentro. Alisin mo ang muling pagkabuhay ni Kristo, aalisin mo ang pag-asa na meron tayo. Alisin mo ang muling pagkabuhay ni Kristo, aalisin mo ang Ebanghelyo. Alisin mo ang muling pagkabuhay ni Kristo, wala tayong kaligtasan. We are begotten again to a living hope. Meron tayong kaligtasan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Yes, kanyang kamatayan sa krus para sa ating mga kasalanan. As Paul said, at siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw sang-ayon sa mga kasulatan. Muli, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, hindi sa frequency ng ating pagpunta sa church, hindi doon nakasalalay, hindi sa mga ritual o tradisyon na ating kinikip. Tinuro ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya sa isang makasaysayang pangyayari na minsan isang araw, merong libingang may laman, pero pagkatapos ng araw na yun, wala na. Merong batong nakatakip na malaki na naalis. Merong nabuhay na muli. Dito nakatungtong ang pag-asa na meron tayo. This sets apart Christian faith from the faith claims of others. Nakatungtong lamang sa ideya at panaginip at mga pangitain ng kanilang mga leaders. No, ang pananampalatayang Kristiyano ay nakatungtong sa makasaysayang pangyayari na merong napako sa krus para sa ating mga kasalanan at merong nabuhay na muli. Kaya tayo ay merong kaligtasan. Ang sabi ng Romans chapter 4 verse 25, who was delivered for our offenses and was raised again for what? For our justification. The resurrection of Christ is the undeniable proof that the Father has accepted the great sacrifice of the Son. Tinanggap ng Ama ang pag-aalay ng anak. Tinanggap ng Ama ang payment na ibinigay ng anak. At ang malinaw na ebidensya nito ay siya ay nabuhay muli. Ito ang rason sapagkat kung kaya't ang ating pag-asa ay sigurado, siya ay nabuhay muli.
Ito ang rason kung bakit ang ating pag-asa ay hindi maaaring mamatay sapagkat siya ay nabuhay muli. Ito ang rason kung bakit ang ating pag-asa hindi maaaring patayin ng sinuman sapagkat siya na nabuhay muli ay hindi na muling mamamatay pa. Again, kanino pupunta ang papuri sa pag-asa na meron tayo? Hindi sa politiko, hindi sa hari, kundi sa Diyos na gumawa nito. Blessed be God. We have a divine hope. Isang banal na pag-asa na gawa mismo ng Diyos. Number 2, we have a reserved hope, nakalaan. Verse 4, ang sabi ni Pedro, to an inheritance, incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. So again, ang sabi ng salita ng Diyos, we are begotten again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead to an inheritance. Ito ay bumabalik doon sa sinabi ni Apostol Pedro na tayo pinanganak na muli. Not just to a living hope, but also to a reserved hope. Isang naka-reserve na pag-asa na meron tayo. Isang naka-reserve na mana, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Ang mga mananampalataya na ipinanganak na muli, ay pinanganak na muli hindi para makasama sa isang maliit na pamilya, kundi sa isang dakilang pamilya, hindi sa mahirap na pamilya, kundi sa isang mayamang pamilya. Ito ay sa pamilya ng Diyos. At kung tayo ay mga anak ng Diyos, ang sabi ng Romans 8 verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, verse 17, then heirs. Kung mga anak nga ay mga tagapagmana, then heirs of God, joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may also be glorified together. Being in Christ, ibig sabihin, believing the gospel has made us inheritors of the kingdom of God. Tayo ay mga tagapagmana. Please take note, wala pa yung mana. Pero tayo ay mga siguradong tagapagmana. Meron pang darating. Huwag mo isipin na, well, is this Christian life? Is this salvation? Yes, this is and more. Sabi nga ni John sa 1 John chapter 3. 1 John chapter 3, ang sabi niya sa verse number 2, Beloved, now are we the sons of God. And that is true. Ano man ang kalagayan mo, may kapansanan ka man, may kahirapan man ang buhay, may problema man, merong kasalanan na patuloy mong pinaglalabanan, if you are a true believer of the gospel, you right now are children of God. Ngayon mismo, ikaw ay anak na ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon ang sabi, and it doth not yet appear what we shall be. Right now, you're a child of God, pero hindi pa nakikita ng buo. Hindi pa na-display ng buo. It does not yet appear what you shall be, what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So there's an already and not yet sa buhay Kristiyano. We're already the children of God, pero not yet yung buong manifestation at experience natin nito. So yes, we are God's children. Meron tayong kaligtasan, pero meron naghihintay sa atin na dakilang mana. Paano dinescribe ni Apostol Pedro ang mana na ito? Incorruptible, undefiled, and fadeth not away. Again, just take time to imagine. Ikaw yung Kristiyanong sinulatan ni Pedro na naiwan lahat ng ari-arian mo dahil sa persecution. Ikaw yung Kristiyano na sinulatan ni Apostol Pedro na kahiwa-hiwalay kayong magpapamilya dahil sa persecution. Paano na lang mangyayari? Ano na lang ang hinaharap? Ang sabi ni Apostol Pedro, meron kayong mana
na hindi nasisira. It is incorruptible. It does not decay. It will not turn bad. Hindi yan mapapanis. It is undefiled. It is pure. No impurities. Walang anumang negatibo. It fades not away. Hindi kumukupas. Ang mga kastilyo ay kumukupas. Ang mga sasakyan ay kumukupas. Ang mga diamante at iba pang mga bagay ay kumukupas. Ngunit itong bagay na ito na manang naghihintay sa inyo ay hindi kumukupas. And guess what? It is reserved in heaven for you. Kaya nga mga kapatid, yung libro na Your Best Life Now, nonsense. If you're a Christian, never will be your best life. Here is now. Dahil may mana naghihintay, reserved in heaven for us. Walang tsansa na ito ay mawala. Walang tsansa na ito ay manakaw. Ito ay inilaan sa atin. At napakaganda sapagkat sigurado ang manang ito. Ganong kasigurado may paunang patikim. Ang sabi ni Ephesians chapter 1 verse 13, ang sabi ni Apostol Pablo, in whom ye also trusted after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were what? Sealed with that Holy Spirit of promise. At paano niya dinescribe ang Holy Spirit na ibinigay sa atin ng Panginoon, which is the earnest of our inheritance. And that word earnest ay maituturing natin sa lengguwahe natin ngayon na down payment. Hindi ito ang buo, kung hindi bahagi pa lamang. What a beauty mga kapatid. Isa sa mga dapat natin bigyang pansin at pagbulay-bulayan bilang mga Kristiyano ay ang katotohanan na nakatahan sa atin ng banal na Espiritu. Makailan ay nakapanood ako ng movie clip ng Iron Man. At saan nanggagaling ang power ni Iron Man? Hindi yung suit, kasi walang power yung suit. Saan nanggagaling yung power ng suit niya? Doon sa mini-nuclear reactor. Doon nanggagaling. Oh mga kapatid, surely we have something better. Ang banal na Espiritu ay nakatahan sa atin. Pero sabi ng salita ng Diyos, it is an earnest of our inheritance. Tiyak, hindi papaliya. Kung nasa iyo ang banal na Espiritu, sigurado makukuha mo ang kabuuan ng mana. Therefore, hindi pwedeng mawala ang kaligtasan. Which is an earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of the glory of God. Now, let me just point out, ang manang ito ay hindi ang langit. Ang manang ito ay reserved, not heaven, but reserved in heaven. I think merong masyadong maling confusion ang maraming Kristiyano. Akala it's heaven, kaluluwa sa langit, and praise God. Kapag ang Kristiyano nga ay namatay, tayo pupunta sa langit. But it is not heaven itself that makes it wonderful. It is God Himself. Ang sabi ni Apostol Pablo, to be absent from the body is to be present, not in heaven, not in the streets of gold, not with the gates of pearls, not with my mansion. To be absent from the body is to be present with the Lord. Ang sabi ng Revelation 21 verse 1. Revelation 21 verse 1, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Amidst it's very beautiful. Pagdating sa verse 3, and I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men. Again, the tabernacle pertains to the presence of God.
Andun ang presensya ng Diyos. The presence of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them and be their God. What can be more than that? Ang mahirap po ay baka mamaya, even in our thinking about eternity, it's more on self-centered. Akala lang natin ang langit is upgraded na lupa. Akala lang natin ang langit ay parang billionaire experience dito. Oh no. Ang ating mana at ang ating nilulook forward is to have God Himself. We will be His people, and He will be our God. Now, number 3 and 4, mabilis na lamang po, it is a guarded hope. Ito ay bantay sarado na pag-asa. Walang pwedeng umagaw, hindi pwedeng mawala. 1 Peter chapter 1 verse 5, ang sabi, who are kept by the power of God through faith unto the salvation ready to be revealed at the last time. Please take note of the pronoun who. Hindi which. It is a personal pronoun pertaining to not things or the inheritance. Hindi yung hamana natin ang iniingatan, kung hindi tayo ang iniingatan. We are kept, who are kept by the power of God. That word kept, proreo, na ibig sabihin to guard, to protect by a military guard. Madalas itong ginagamit ng binabantayan ng mga sundalo. Pero maniwala ho kayo, hindi sundalo ang nagbabantay sa atin, kundi ang Diyos mismo. Ang sabi ni Kristo sa John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice and I know them, and they follow me, and I give to them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Walang makakaagaw sa atin sa kamay ni Kristo. Romans chapter 8 verse 38, we know the verse, ang sabi, for I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come nor height nor depth nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Ganon katiyak, ganon kabantay ang ating kaligtasan, ang pag-asa na meron tayo. It is a guarded hope. Kaya nga ho, hindi pwedeng mawala ang kaligtasan sapagkat hindi tayo ang nag-iingat. Tayo ang iniingatan, at ang nag-iingat sa atin, mga kapatid, ay hindi papalya. Walang makakaagaw sa atin sa kanyang mga kamay. And lastly, dito tayo matatapos, it is a joyful hope. Sa kabila ng dumadaan ka sa pag-uusig, sa kabila ng maaaring itakwil ka ng iyong mga mahal sa buhay dahil sa pananampalataya kay Kristo, kailangan mo itingin ang iyong sarili sa katotohanan na buhay muli nga si Jesus. At tayo, nung nabuhay siyang muli at napamagitan nung tayo pinanganak sa isang buhay na pag-asa, at sa buhay na pag-asa na ito na meron tayo, ang sabi ng verse 6, wherein ye greatly rejoice. Not only rejoice, but you greatly rejoice. Dakila at nag-uumapaw at nagsusumabog ng kagalakan. You greatly rejoice, pero sabi ni Pablo, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation. So here is almost a paradox of the Christian life. Yes, there is great rejoicing, but at the same time, there could be sorrow. Yes, merong kagalakan, but at the same time, merong maaaring pag-uusig. You're in heaviness, pero merong kagalakan na nagmumula sa Panginoon. It doesn't mean ang kagalakan na meron tayo at dahil sa pag-asa na meron tayo ay wala ng luha, wala ng takot at wala ng sakit.
Pero sa kabila ng luha, takot at sakit, ang sabi ni Pedro sa verse 8, whom having not seen ye love, in whom having now, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with what? With joy unspeakable and full of glory. Isang kagalakan na hindi kayang i-express ng lengguwahe ng tao. Isang kagalakan na supernatural. It's unspeakable and full of glory. Saan nakatungtong ang pag-asang ito? Muli, hindi kong mananalo ang manok mo. Saan nakatungtong ang pag-asang ito? Hindi sa laki ng bank account o sa magandang resulta ng laboratory. Saan nakatungtong ang pag-asang ito? Nakatungtong ito sa katotohanan ng buling na buhay ang ating Panginoong Hesukristo. So yes, maaaring for now, for a season, dumadaan ka sa manifold temptation. Iba't ibang kahirapan, iba't ibang sakit ng ulo, karamdaman, problema, at maaaring yes, may pag-uusig sa pananampalataya. Pero tignan mo ang pag-asa na meron tayo. Isang pag-asa na hindi masisira, isang pag-asa na hindi mananakaw, isang pag-asa na binabantayan, hawak ng Panginoon at sigurado. At dito manggagaling ang kagalakan ng tunay na mananampalataya sa harap ng maraming mga pagsubok o pag-uusig dahil kay Kristo. And let me end with this question. Kaibigan, meron ka ba ng pag-asang ito? Tunay ka na bang nanampalataya kay Kristo? Totoo ka na bang nagsisi sa iyong mga kasalanan, nagtiwala kay Kristo Jesus lamang upang mapatawad ang iyong mga kasalanan at magkaroon ka ng kaligtasan? Kung hindi pa, bakit hindi ka ngayon manampalataya sa Kanya at magkaroon ka ng tunay na pag-asa? Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po, Panginoon, na alam namin ano man ang mangyari. Hindi namin alam, O Diyos. Ang daming posibilidad, ang daming pwede mangyari. Personally, maraming maaaring karamdaman na dumating, masamang balita na dumating, sakuna na dumating o gerang dumating, Lord. Ang alam namin ay ito, merong dumating at namatay sa krus at muling nabuhay. At dahil siya'y totoong muling nabuhay, ang aming pag-asa ay sigurado. Dahil siya'y muling nabuhay, ang aming pananampalataya ay hindi walang kabuluhan. Dahil siya'y muling nabuhay, kami rin naman, Panginoon, ay pinanganak sa isang buhay na pag-asa. At ang pag-asa na ito ay hindi mananakaw, hindi masisira, hindi makukuha. O tulungan mo nawa kami, Panginoon, as we face this world, ang aming buhay, at iba't ibang mga pagsubok na kaakibat nito, maging hamon sa pananampalataya. Tulungan mo kami na humarap sa mga ito ng may pag-asa. Na nakatingin kay Kristo, na merong kagalakan. Lumuluha man, ngunit may kagalakan. Nahihirapan man, ngunit may kagalakan. Dahil totoong muling nabuhay ang aming Panginoong Jesus. At salamat na meron kaming hinihintay, tiyak na mana. Na hindi ito maliliit na mga bagay kagaya ng ino-offer ng sanlibutan. Hindi ito basta maraming pera lamang o mga material na bagay, kundi, O Diyos, ang rason kung bakit mo kami nilalang. Ikaw mismo. Nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng puso na nagagalak, naghihintay, Panginoon, at tunay na umaasam sa mana na iyong inihanda para sa amin. Tulungan mo kami at ingatan. Ilayo mo kami sa anumang tukso. At nawa, O Diyos, habang namumuhay kami sa mundong ito, ay humarap kami at tumingin kami sa pag-asa na meron kami dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Stay po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na aw. Tayo po yumawid sa Panginoon. Awitin po natin, Christ the Lord is risen today.
Christ the Lord is risen today. Hallelujah. Sons of men and angels say, Hallelujah. Raise your joys and triumphs high. Hallelujah. Sing ye heavens and earth reply. Hallelujah. Lives again our glorious King. Hallelujah. Bird of dead is now thy sting. Hallelujah. Dying once in all that say, Hallelujah. Where thy victory, O great. Hallelujah. Amen. Purihin po Panginoon, Christ the Lord is risen today. At baulin natin ang katotohanan ito at kumpiyansa na meron tayo at pag-asa na meron tayo dahil siya ay nabuhay muli. At sa ating paghiwa-hiwalay nawa ang biyaya ng ating Ama, ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging mga saksi na merong Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para sa kaligtasan. God bless po, magandang tanghali at dito nagtatapos ang atin hong pang-umagang gawain. Ingat po muli, 2:00 po ang ating gawain ho mamayang hapon. God bless po.